Ang asawa ko ay ang silangang prinsipe. Nagpanggap siyang isang mamatay katay na nawalan ng alaala. Namuhay kami bilang mag-asawang mahirap sa isang maliit na nayon. Isang araw, hindi sinasadyang narinig ko ang usapan nila ng kanyang bantay. Iniligtas ni Binibining Zhu ang buhay ng kamahalan. At tapat na tapat ang kanyang loob sa inyo. Kapag nakuha niya na ang kapangyarihan, gagawin niyo ba siyang isang kerida? Ang isang hamak na babaeng taga-bukid na gaya niya. Hindi siya kailanman dadalhin ng ako sa silangang palasyo. Ang sa amin ay isang panandaliang ugnayan lamang. Ang bigyan siya ng 1,000 ginto ay isa ng napakalaking biyaya. Nakikinig ako sa likod ng pinto at muntik na akong mapatawan ng malakas. Hindi niya alam ako ay muling nabuhay. Sa wakas, makukuha ko na rin ang perang ito pagkatapos ng mahabang paghihintay. Nakatalikod si Liu Anzhao, kaya hindi ko makita ang kanyang mukha. Nakita ko lang sa ilalim ng liwanag ng buwan, umiling ang bantay. Tila naaawa siya para sa akin. Sa sandaling iyon, ang iba pa nilang sinabi ay parang hangin na lang na dumaan sa aking pandinig. Tanging ang mga salitang 1,000 ginto ang paulit-ulit na umaalingaw. Pinipigilan ko ang aking ngiti at ang sobrang tuwa ng aking mga labi. Bumalik ako sa pagkakahiga sa kama. Hindi pa alam ni Liu Anzhao na ako ay muling nabuhay. Sa simula pa lang, alam ko ng isa siyang malaking manloloko. Bago ako muling mabuhay, hindi ako ang nakapulot sa kanya, kundi si Wang Jinhua na taga-nayon din namin. Isang araw, habang nangunguha ng gamot si Wang Jinhua, nakapulot siya ng isang gwapong lalaki sa bukana ng nayon. Nagkagulo ang buong nayon. Pangit ang hitsura ni Wang Jinhua, pero pagdating sa pagpili ng asawa, hitsura ang inuuna niya, kaya naman hindi pa siya nakakapag-asawa. Nahulog ang loob niya kay Liu Anzhao sa unang tingin pa lang. Kahit anong mangyari, gusto niyang magpakasal dito. Noong gabi bago sila ikasal, pinayuhan ko si Jinhua na mag-isip-isip muna. Ang lalaki dapat ay may totoong kakayahan. Hindi lang puro gwapo ang mukha. Hindi ko akalain na pahiya ako ng husto sa huli. Noong araw na bumalik si Liu Anzhao sa palasyo, suot ang kanyang maringal na korona. Nakarobe ng imperial at may 100,000 sundalong nakaluhod para sumalubong. Punong-puno at hindi mahulugang karayom ang daan sa nayon. Doon ko lang nalaman, ang lalaking pinulot ni Wang Jinhua ay ang makapangyarihang kamahalang prinsipe. Ang pagkawala ng alaala ni Liu Anzhao ay pagpapanggap lamang. Ginamit niya lang itong dahilan para itago ang kanyang tunay na pagkatao. Sinadya niyang magtago sa liblib naming nayon para magpalipas ng oras at mag-ipon ng lakas. Lihim siyang nagpaplano. At ngayon, siya na ang nagwagi sa labanan para sa trono. Nang dumaan si Liu Anzhao kay Wang Jinhua, napakalamig ng kanyang pakikitungo. Nilagpasan niya lang ito ni hindi man lang tinapunan ng tingin. Mula noon, nabulag si Wang Jinhua sa pangarap na maging asawa ng prinsipe. Ayaw ko ng pera, gusto kong maging asawa ng prinsipe. Sabi niya ayaw niya ng pera, ang gusto niya lang ay maging asawa ng prinsipe. Mula noon ay tila nawala na siya sa sariling katinuan. Hindi ko talaga maintindihan. Anong dapat ikaiyak doon? Sa pagbabalik niya sa palasyo, habang buhay na sana akong sasandal sa bundok ng ginto at pilak. Wala na sana akong aalalahanin sa pagkain at inumin. Sino ang mag-aakalang makalipas ang 1 taon? Nang maupo sa trono si Liu Anzhao, nagkaroon ng peste sa nayon. Marami ang nagkasakit at namatay sa nayon. Hindi rin ako nakaligtas sa malungkot na tadhana. Bago ako malagutan ng hininga, ang lumitaw sa isip ko ay ang malamig na mukha ni Liu Anzhao. Talagang inggit na inggit ako. 1,000 ginto iyon, no? Akala ko natapos na ang buhay ko ng ganoon na lang. Pagdilat ng aking mga mata, muli akong nabuhay. Sa pagkakataong ito, nang walang pag-aalinlangan, kumaripas ako ng takbo sa bukana ng nayon. Hindi para sa kahit ano, kundi para maunahan si Wang Jinhua na mapulot si Liu Anzhao. Araw-araw akong nag-ayos ng todo para magmukhang maganda. Nag-abang ako ng halos kalahating buwan mula umaga hanggang gabi. Sa wakas, dumating din si Liu Anzhao na puno ng sugat ang katawan. Bago pa man siya himatayin, agad akong lumapit sa kanya ng may ngiti. Sinalo ko siya ng maigi. Sino ka? Nasaan ako? Kahit mahina, nananatiling mapagmatsyag si Liu Anzhao. Itinutok niya ang kanyang espada sa aking lid. Pinagbabawalan akong lumapit pa. Pero wala akong pakialam, niliitan ko ang boses ko. At pabebe kong sinabi, Mahal, narito ang iyong lingkod upang iligtas ka. Hindi ko hinayaang makawala si Liu Anzhao. Sa isang iglap, binuhat ko ang kalahati ng kanyang katawan. Kinalagad ko siya pauwi sa aming bahay. Habang naglalakad, hindi ko pinansin ang kanyang mga daing ng sakit. Nagdiriwang ang puso ko sa tuwa. Ang naglalakihang kayamanang ito, sa wakas, ay napasakamay ko na. Nang muling magising si Liu Anzhao, ang tadhana ay tuluyan ng nabago. Sa pagkakataong ito, sa bahay ko na siya nakahiga. Nakahanda na sa harap ni Liu Anzhao ang lahat. Gamot sa latay, gamot sa pilay, gamot sa sugat, at gamot sa mga pasa. Ang mga ito ay matagal ko nang inihanda para sa kanya. Binili ko na ang lahat ng kakaibang gamot na matatagpuan sa palengke. Sa takot na baka hindi gumaling si Liu Anzhao,
Ikinumpas ko ang aking kamay ng may pagkabukas palad. Mahal, bakit ka ba nagtamo ng ganitong mga sugat? Gagamutin kita. Kakaiba ang tingin ni Liu Anzhao. Nag-aalinlangan niyang inabot ang gamot sa sugat. Sa pagkakataong ito, gaya ng dati. Nagkunwari siyang nawalan ng alaala. Sabi niya, wala raw siyang matandaan. Nakikita kong tila babalik na naman ang lahat sa dating landas ng tadhana. Hindi ko ibinuko si Liu Anzhao, sa halip ay sinakyan ko ang kanyang laro. Pinanatili ko siya sa aming tahanan. Makalipas ang ilang araw, kami ay nag-isang dibdib. Matapos ang kasal, mas lalo kong inalagaan si Liu Anzhao. Hindi lang dahil siya ang aking puno ng pera, kundi dahil siya ang mahal na prinsipe, ang susunod na emperador. Kung mapapabayaan ko siya at magtanim siya ng galit. Sa huli, hindi lang pera ang mawawala, pati na ang buhay ko. Araw-araw, pumupunta si Liu Anzhao sa bayan para magkatay ng baboy. Dala-dala ko naman ang isang maliit na basket. Binabaybay ang napakahabang daan sa bundok para dalhan siya ng pagkain at tubig. Anumang oras siya makauwi ng bahay. Laging may dala akong lampara at tahimik na naghihintay sa bukana ng baryo. Sabi ng lahat, ang gwapong magbababoy ng Nayong Hehua ay may napakabuting asawa. Akala nila ay patay na patay ako sa kanya. Maging si Liu Anzhao mismo ay iyon din ang akala. Gayunpaman, dahil na rin kay Liu Anzhao, naging masagana ang negosyo sa tindahan ng karne. Napakakisig kasi ng kanyang mukha. Maraming kadalagahan ang dumarayo pa mula sa malayo. Bibili sila ng kaunting karne. Para lang masilayan ang kakisigan ni Li ang magbababoy. Ang kanilang namumulang mga pisngi ay biglang nalulungkot sa sandaling makita ako. Ngunit hindi nila alam. Ang mga barya na iyon ay baliwala sa aking mga mata. Nagbibilang ako sa aking mga daliri at lalong sumasaya sa tuwing naiisip ko ito. Sa wakas, darating na rin ang araw na iyon. Ngunit ilang araw na ang lumipas. Naghihintay ako sa wala. Wala pa ring balita tungkol sa pagbabalik ni Liu Anzhao sa palasyo. Ano ang iniisip mo? Ibinaba ni Liu Anzhao ang kanyang mga kubyertos at tinitigan ako ng maigi. Bahagya akong naubo, biglang nakaramdam ng kaba. Iniisip kita. Nandito lang ako sa harap mo, bakit kailangan mo pa akong isipin? Parami ng parami ang mga dalagang bumibili ng karne sa tindahan. Paano kung isang araw ay hindi mo na ako magustuhan? Baka isipin mong masyado akong magaslaw at mangmang. At iwanan mo ako, ano na ang gagawin ko? Kumain ka na lang ng mabuti kung ano-ano ang pinagsasabi mo. Napangisi ako sa loob ko. Paano naging kung ano-ano lang ito? Hindi ba't ito ang mismong sinabi ninyo, mahal na prinsipe, noong nakaraang mga araw? Ikaw ang nagsasabi ng kung ano-ano. Kay tagal na nating kasal. Ilang beses mo lang akong tinawag na asawa ko. Mabibilang lang sa mga daliri. Kapag tinawag kitang asawa ko, kakain ka na ba ng maayos? Asawa ko. Alam kong diring-diri siya sa akin sa loob niya. Ngunit kailangan pa rin niyang makipagbulahan sa akin araw-araw. Kawawa naman pala siya. Matamis akong sumagot. Ang maganda rito, malapit na ring matapos ang mga araw ng pagpapanggap na ito. Pagkatapos ng hapunan, nakaupo si Liu Anzhao sa gilid ng kama, biglang iniabot ang kanyang kamay. Binuksan niya ang kanyang palad, may lalong isang payak na agus buhok hairpin. Mayroong tila malabong ukit sa payak na hairpin na iyon. Dala ng kuryosidad, kinuha ko ito. Para sa iyo ito. May bagong bukas na tindahan ng mga alahas sa kalsada ngayon. Nakita kong maraming binibini ang bumibili nito. Inisip ko na magugustuhan mo rin ito. Sa loob-loob ko ay diring-diri na ako. Pero sa labas, nagkunwari pa rin akong gustong-gusto ko ito. Paano mo nalaman, mahal, na gusto ko ang ganitong disenyo? Bigla ko siyang niyakap sa leg. Nakangiting lumapit sa kanya. At hinalikan siya ng mabilis. Liu Anzhao, napakabuti mo talaga sa akin. Bahagyang gumalaw ang mga mata ni Liu Anzhao at hinawakan ang aking pulso. Lumapit siya ng husto at idinampi ang kanyang labi sa akin. Nang ibaba niya ang kulambo sa kama. Sa aking pagkahilo ay naisip ko, ang mga lalaki talaga, napakadaling paikutin sa palad. Kinaumagahan, may narinig na ingay sa labas ng pinto. Huwag ka nang matulog, may nangyaring masama. Bakit punong-puno ng mga sundalo ang bukana ng nayon? Mabilis akong bumangon. Habang yakap ang kumot, wala na sa tabi ko si Liu Anzhao. Biglang nawala ang antok ko. Pagkapunta ko pa lang sa bakuran, nakita ko si Liu Anzhao na nakasuot ng asul na robe. Nakakatayo ng tuwid habang ang mga kamay ay nasa likod. Sa may pintuan ng aming maliit na bakuran, ang mga taga-nayon ay nakaluhod sa lupa. Ilang mga lalaking nakasuot ng opisyal na uniforme ang mabilis na lumapit kay Liu Anzhao. At sabay-sabay na lumuhod ng malakas. Mahal na prinsipe, paumanhin po sa aming pagkahuli. Sa wakas ay dumating din sila. Bakit ngayon lang kayo? Namumula ang aking mga mata sa labis na katuwaan. Ngunit nagkunwari akong takot at nagsabi, mahal ko, sino ba sila? Nakaharap niyo na ang mahal na prinsipe. Bakit hindi pa kayo mabilis na lumuhod? Dahan-dahan akong lumuhod sa lupa. Nangangatog ang aking mga labi, at sunod-sunod na pumatak ang malalaking butil ng luha.
Nakatayo lang si Liu Anzhao doon. Tinitingnan lang ako ng ganoon. Tuwid ang kanyang likod, ngunit nanatili siyang tahimik. Pagkaraan ng ilang sandali, sa wakas ay binigkas niya ang mga salitang matagal ko nang pinapangarap. Ang pamilyang Zhu ay may malaking ambag sa pagliligtas sa akin. Gagantimpalaan ng 1,000 piraso ng ginto. Nilampasan ako ni Liu Anzhao. Sa sandaling bahagya siyang huminto. Pinunasan ko ang aking mga luha at sipon. At sumigaw ng may kunwaring labis na pighati. Salamat sa iyong biyaya, kamahalan. Tumayo ako. Inilagay ang mabigat na ginto sa aking tabi. Saka inilabas sa aking manggas ang simpleng hairpin na ibinigay niya kahapon. At tumakbo patungo sa sapa sa labas ng bakuran. Zhu Chaoyun. Sa likuran ko ay sumigaw si Liu Anzhao. Tila nawawalan na ng kontrol. Hinabol niya pala ako. Nagulat ako ng husto. Kamahalan. Simula ngayon, tayong dalawa ay wala na sa isa't isa. Napako si Liu Anzhao sa kanyang kinatatayuan dahil sa mga salitang iyon. Binalot ang paligid ng isang kakaibang katahimikan. Marahil ay naramdaman nila ang galit ni Liu Anzhao. Kaya lahat sila ay nakadapa sa lupa. Maingat na nakayuko ang kanilang mga ulo. Hindi nangangahas na tumingin sa kung saan. Ngunit kung magtataas sila ng tingin, makikita nila ang miserable at hiyang itsura ng mahal na prinsipe. Namumula ang kailaliman ng mga mata ni Liu Anzhao. Nakatitig ng matalim sa lugar kung saan nawala ang hairpin. Pilit na itinatago ang nanginginig na kamay sa ilalim ng kanyang manggas. Habang nagpapahid ako ng luha, tahimik akong nag-iisip. Tunay ngang ang mahal na prinsipe ay isang nangingibabaw na dragon sa gitna ng mga tao. Sa sobrang galing niyang umarte, pati sarili niya ay nalinlang na rin niya. Sayang nga lang, hindi niya alam na nasaksihan ko mismo ang kalunos-lunos na katapusan ni Wang Jinhua matapos siyang walang awang itapon. Kahit katiting na posibilidad na gagamitin lang ako at pagkatapos ay itatapon. Hindi ko hahayaang isugal ang sarili ko. Higit pa rito, narinig ko mismo ng sarili kong mga tainga ang tunay niyang tingin sa akin. Kaysa maniwala sa mabulaklak at walang saysay na pag-ibig ng isang lalaki, mas mabuti pang maniwala sa bigat at kintab ng ginto. At saka, ang pangit ng engkantadong hairpeeling iyon. Matagal ko na sanang gustong itapon yan. Pinilit ko lang talagang magtiis hanggang sa araw na ito. Lumipas ang ilang sandali, ang mga mata ng lalaking iyon ay napuno ng matinding kalami. Kung gayon, mainam na ito. Hindi ko alam kung tinatawanan niya ang sarili o ano. Ngumiti siya ng bahagya at sinabing, sa pagkakataong ito, hindi na lumingon pang muli si Liu Anzhao. Habang pinagmamasdan ang dambuhalang pangkat ng mga tao na unti-unting lumalayo sa nayon. Mabilis akong sumugod sa bunton ng mga gintong barya. Kumuha ako ng isa, inilapit sa aking bibig. At pagkatapos ay kinagat ko ito ng napakadiin. Ang mga taga-nayon sa paligid ay nakatingin sa akin, ang may takot habang ako ay humahalakhak na parang baliw. Iniisip siguro nilang dahil sa sakit ng pag-iwan sa akin. Sa sobrang pagdadalamhati, kaya ako nagkakaganito at nawawala sa katinuan. Sa sandaling iyon, lahat sila ay nakatingin sa akin ng maihabag. Sa totoo lang, ngayong nabuhay akong muli. Matapos makuha ang perang ito, may isa pa akong bagay na gustong gawin. Bagaman hindi ko alam kung ubra ba ito. Matapos ang paulit-ulit na pag-iisip, nagpasya pa rin akong subukan ito. Mabilis kong pinunasan ang bakas ng aking mga luha. Tumayo sa gitna ng mga taga-nayon, at pinalapit ang lahat. Mga kababayan, may naisa nang sabihin si Chaoyun. Si mahal na Liu Anzhao, bilang isang mataas na tagapagmana ng trono. Pagbalik niya sa palasyo, hindi maiiwasang maalala niya ang kanyang mga hirap noong narito pa siya sa Nayong Hehua. Naintindihan ng lahat ng naroroon ang nais kong ipahiwati. Sa huli, ang puso ng isang hari ay mahirap arukin. Walang nangahas na isugal kung bigla na lang bang magbabago ang isip ni Liu Anzhao balang araw. At naisin niyang burahin ang lahat ng alaala ng kanyang paghihirap dito sa Nayong Hehua. Ang isang taong kasing lamig niya, hindi imposibleng gawin niya iyon. Gusto kong gamitin ang dahilan na ito para pakiusapan ang mga taga-nayon na lumikas. At gaya ng inaasahan, nagsimulang magduda ang lahat, at hindi mapigilang magkaroon ng kanikanyang diskusyon. Naku po, ano na ang gagawin natin? Dito na nanirahan ang aming mga ninuno sa loob ng maraming henerasyon. Kung lilipat kami, mamatay na kami sa gutom. Huwag niyo nang intindihin iyan. Ako ang nakapulot kay Liu Anzhao. Kaya ako ang dapat managot hanggang sa huli. Kaya naman, para sa mga kababayang lilipat sa loob ng 2 araw, akong si Zhu Chaoyun ang magbabayad ng lahat ng gastos sa paglipat mula sa Nayong Hehua at sa inyong paninirahan sa bagong lugar. Pagkasabi ko noon, nagkagulo ang lahat sa pagkagulat. Napakabuti nito. Chaoyun, totoo ba ang sinasabi mo? Mayroon palang ganitong kagandang balita. Habang dumarami ang mga taga-nayon na nagmamadaling magpatala, lihim akong nakahinga ng maluwag. Lumaki akong walang mga magulang. At nabuhay sa tulong ng bawat tahanan dito sa Nayong Hehua. Dahil nabigyan ako ng pagkakataong mabuhay muli at malaman ang mangyayari.
Natural lang na gumawa ako ng paraan para sa ikabubuti ng lahat. Sa ganitong paraan, ang kaba sa aking dibdib ay sa wakas ay napawi na. Naresolba na ang problema ng mga taga-Nayon. Ngayon, may isa pang problemang natitira. Tumingin ako kay Wang Jinhua sa aking tabi. Ayaw kong umalis. Gusto ko ring mag-uwi ng gwapong lalaki para maging asawa ko. Yung mas gwapo pa sana sa mahal na prinsipe. Nangatal ang gilid ng aking labi. Pareho kaming ulila. At wala rin siyang kamag-anak na malalapitan. Naisip ko ang malunos niyang sinapit bago ako muling mabuhay. At sa hitsura niya ngayon, kahit magkapera pa siya, tiyak na maluloko lang siya ng kung sinong lalaking may masamang balak. Naisip ko muli ang malunos niyang sinapit bago ako muling mabuhay. At sa hitsura niya ngayon, kahit magkapera pa siya, tiyak na maluloko lang siya ng kung sinong lalaking may masamang balak. Dadalhin kita sa isang magandang lugar. Gusto mo bang sumama sa akin? Saan tayo pupunta? Baka makapulot tayo ng mga lalaki roon. Bilang huling taong aalis, sinunog ko ang lugar na ito hanggang sa maging abo at malinis na ang lahat. Bago sumakay sa karwahe, tiningnan ko ang Nayonghehua na isa ng guho. Parang tuluyan ko na ring na maalam sa mga masasakit na alaala ng nakaraang buhay. Gumaan ang buong pakiramdam ko. Sa pagkakataong ito, wala nang mamamatay sa salot na iyon. Lahat sila ay may hawak na pera at mamumuhay ng matiwasay. Yung magandang lugar na sinasabi mo noong isang araw. Saan ba talaga iyon? Sa Kinhaman Kintide. Ito rin ang isa ko pang balak matapos makuha ang pera. Ngayong hawak ko na ang yaman na ito. Aalis na ako rito. Pupunta ako sa pinakaligtas na lugar sa mundo, kung saan mas marami pang kikitain. Ang masiglang Kinhaman, punong-puno ng pagkakataon. At ang pinakamahalaga, ayaw ko nang matulad sa nakaraang buhay, na hanggang kamatayan ay hindi man lang nakalabas sa munting na iyon. Dahan-dahang lumayo ang karwahe. Ngunit ang hindi ko alam, pagkalipas ng 3 araw, may ilang lalaking nakaitim ang dumating sa Nayonghehua. Ang tanging nangunguna sa kanila ay nakasuot ng asul na kasuotan. Mababakas ang matikas na anyo, at ang aura ng isang dugong bughaw. Nang makita niya ang nayon na wala ng katao-tao, at mga guho na lamang ang natira, bahagyang gumanaw ang kanyang katawan. Ngunit wala siyang binigkas na kahit isang salita. Ang iba pang mga lalaking nakaitim ay bumaba sa gilid ng sapa. Tila may hinahanap, ngunit sa huli ay wala silang nahanap. Nang ang ginoong nakaasul ay pasakay na muli sa kanyang kabayo, bigla siyang bumagsak ng malakas sa lupa. Nang titigan siyang mabuti, bigla siyang napaubo at nagluwa ng dugo mula sa kanyang puso. Ang asawa ko ay ang mahal na prinsipe. Nang maupo siya sa trono, binigyan niya ako ng 1,000 ginto bilang pambayad sa aming paghihiwalay. Dahil ang puso ng isang hari ay sadyang mahirap arukin. Natakot akong baka gusto niyang burahin ang madilim na kasaysayan namin. Kaya nagpalit ako ng pangalan at pumunta sa Kinhaman para magbukas ng Chamtu Workshop, na tinawag kong Yunxiang. Nang bagong bukas pa lamang ang workshop, nagpaskil ako ng anunsyo, na tumatanggap ng mga mahihirap na babaeng walang matuluyan para magtrabaho. Hindi lang libreng tuluyan at pagkain ang alok ko. Ituturo ko rin ang sining ng pagbuburda. Nang lumabas ang anunsyong ito, naging usap-usapan ito ng mga tao sa Kinhaman. Akala nila ay isa lamang itong pakitang tao. Ngunit sa loob lamang ng kalahating taon, nakilala ang Yunxiang sa buong imperyo dahil sa gintong borda nito. Binibining Zhu, ikaw naman talaga ang may-ari ng workshop na ito. Bakit si Binibining Wang lang ang hinahayaan mong magpakita sa publiko? Si Yin Yun, ang anak ng punong ministro, ay pumipili ng mga borda sa shop. Kasalukuyan siyang nakikipagkwentuhan sa akin. Umiti lang ako at hindi kumibo. Nang unang dating ko sa kabisera, itinatag ko ang Yunxiang workshop. Bumili rin ako ng isang malaking mansyon. Habang si Jinhua naman na eksperto sa medisina, ay nagtayo ng klinika sa tabi ng Yunxiang workshop. Dahil sa aming pagsusumikap, ang aming mga munting negosyo ay unti-unti nang umaasenso. Subalit, teritoryo pa rin ito ni Liu Anzhao, para makasiguro at iwas disgrasya. Pinakiusapan ko si Jinhua na magpanggap bilang may-ari ng Yunxiang sa harap ng publiko. Biglang may naalala si Yin Xianyun. Siya nga pala. Noong nakaraang araw nang sumama ako sa aking ama sa piging sa palasyo, ipinirinta ko sa kamahalan ang peres ng bordadong screen na may disenyong ibon at bulaklak. Biglang huminto ang kamay ko sa pagbibilang sa abacus. Nang makita niya ang karakter na yun na ibinurda mo, naitumba niya ang kanyang kopa ng alak, bigla siyang inubo ng malakas. At tinanong ako kung sino ang nagburda ng screen na iyon. Noong magkasama pa kami ni Liu Anzhao, tuwing nasisira ang kanyang damit, habang tinatahi ko ito, lagi akong naglalagay ng munting sikreto. Nagbuburda ako ng karakter na yun sa tapat ng kanyang puso. Sa magandang dahilan na, ito ang kanyang anting-anting. Akala ko ay hindi kailanman napansin ni Liu Anzhao ang gayong kaliit na detalye. Ngunit nang mag-isip ako ng malalim, may karakter din na yun sa pangalan ng binibining ito.
Hindi ko mapigilang makaramdam ng kaunting swerte sa aking loob. Nagkunwari akong nagtatanong ng balewala. Kung gayon, ano ang isinagot mo? Sabi ko, ako ang nagburda niyan. Kaya naman nakatanggap ako ng malaking pabuya. Doon lamang ako nakahinga ng maluwag. Bigla siyang bumulong ng may misteryo. Sabi ng lahat, ang bagong emperador ay mapagpasya at matapang. May tindig na parang dragon at anyong marangal. Mula nang umakyat sa trono, wala pa ring reyna sa kanyang tabi. Kaya lahat ng mga opisyal ay nagkakagulo sa pagpapadala ng kanilang mga anak sa palasyo. Pero ako, ayaw na ayaw ko. Dahil baka mo, may kakaiba siyang sakit. Napataas ang kilay ko. Ang katawan ni Liu Anzhao ay puro matitigas na kalamnan. Kapag hinahawakan ay napakatigas. Halatang napakalakas at malusog niya. Saan naman nanggaling ang kakaibang sakit na iyon? Ibinulong sa akin ni Ama, na ang kamahalan ay may sakit sa puso. Marahil ay nakuha niya ito noong panahon na nagpalaboy-laboy siya sa labas. Wag mong ipagsasabi kahit kanino ha. Pagkaalis niya, natulala ako. Pakiramdam ko, may mali sa reaksyon ni Liu Anzhao. Pakiramdam ko, may mali sa reaksyon ni Liu Anzhao. Pakiramdam ko, may mali sa reaksyon ni Liu Anzhao. Pakiramdam ko may mali sa reaksyon ni Liu Anzhao. Pakiramdam ko, may mali sa reaksyon ni Liu Anzhao. Pakiramdam ko, may mali sa reaksyon ni Liu Anzhao. Inalo ko na lang ang aking sarili. Matagal na panahon na ang lumipas mula noon. Hindi na siguro aabot sa ganito si Liu Anzhao. Siya na ang anak ng langit ngayon. Anumang babae ang naisin niya ay makukuha niya sa isang utos lang. Siguradong nakalimutan na niya ang isang probinsyanang tulad ko. Ngunit hindi ko inaasahan na si Liu Anzhao pala ay isang lalaking mapagtanim ng galit. Nang magtakip silim, isang taga-burda ang nagmamadaling tumakbo mula sa bakuran. Chao yun. Dali, tingnan niyo po doon. May mahalagang panauhin na dumating. Sa suot pa lang niya, mukhang galing sa palasyo. Biglang kumaba ang dibdib ko. Kung ano-ano na ang naiisip ko. Parang may hindi magandang mangyayari. Kalmadong nagbilin. Patagalin mo muna sila doon. Pumunta ka agad sa klinika at tawagin pabalik si Jinhua. Sa loob ng bulwagan, nakayuong nakatayo si Liu Anzhao. Kahit nakasuot lamang siya ng pangkaraniwang damit, kitang-kita ng kahit sino na hindi siya ordinaryong tao. Tiyak na hindi siya basta-bastang lingkod sa palasyo. Nakilala rin ni Wang Jinhua ang tunay na pagkatao ni Liu Anzhao. Naupo siya sa pangunahing upuan at nagpanggap na kalmado. Mukhang galing sa marangal na pamilya ang Ginoo. Tiyak na kayo ay mayaman o makapangyarihan. Anong maipaglilingkod ng maliit na tindahang ito sa inyo? Hindi pa siya natatapos magsalita. Bahagyang itinaas ni Liu Anzhao ang kanyang baba. Ang dalawang tagasunod sa kanyang likuran ay biglang ipinasok ang pares ng palamuting borda na regalo ni Yin Xianyun. Ginoo, ano ang ibig sabihin nito? Huwag ka nang magdrama. Alam ko na taga na yung hihwa ka. Blanko ang kanyang ekspresyon. Naglabas siya ng isang magarang balaraw mula sa kanyang baywang at dahan-dahang nilaro ito. Nandito ako para maghanap ng tao. Sino po ang hinahanap ng kamahalan? Ang asawa ko. Si Zhu Chaoyun. Ang mukha ni Liu Anzhao ay kakikitaan ng pagtitimpi. Namumula ang kanyang mga mata sa tindi ng emosyon. Ang buong pagkatao niya ay tila nawawala na sa katinuan. Kahit hindi ko alam kung bakit niya ako hinahanap. Ngunit kailangan ko siyang harapin. Huminga ako ng malalim. Tumayo ako at lumabas mula sa likod ng tabing. Pagkatapos ay swebe akong lumuhod sa kanyang harapan. Nagpakita ako ng pagpapakumbaba. Ang dalawang kamay ko ay nakalapat sa sahig. Yumukod ako ng sagad sa harap ni Liu Anzhao. Ang inyong hamak na lingkod, si Zhu Chaoyun. Nagbibigay pugay sa kamahalan. Zhu Chaoyun. Huwag mong isiping hindi ko alam ang binabalak mo. Iniisip mo na. Sa pagluhod mong ito, ang mga araw natin sa Nayong Hihua na magkasama mula umaga hanggang gabi, ay mabubura na lang at mawawala ng saysay. Matagal kitang hinanap, hindi ko akalaing nandito ka lang pala sa kabisera. Nandito ako ngayon, dahil gusto kong magkaliwanagan tayo. Tila nakarinig ako ng isang napakalaking biro. Nagduda ako kung nababaliw na ba si Liu Anzhao. Akala ba niya ay tanga ako? Kapag sinabi ko ang katotohanan, at nagalit siya ng husto, paano na kung ipapugot niya ang ulo ko? Nagpakita ako ng matinding paggalang, at direktang tumanggi. Hindi po nangangahas ang inyong lingkod. Akala mo ba ay papatayin kita? Hanggang sa sandaling ito, ang kawalan ko ng tiwala sa kanya, ay tuluyan ng nabunyag. Naglakad siya ng mabilis patungo sa mesa. Mabilis siyang sumulat ng kung ano. Ibinigay niya sa akin ang papel. Ang kasulatang ito ay magsisilbing proteksyon mo at nang yun siyang habang buhay. Sa pagkakataong ito, dapat ay magtiwala ka na sa akin. Doon pa lang ako kumalmado at itinago ang papel sa aking dibdib. Kamahalan, itinuring kitang mabuti noon. Akala ko ay masusuklian mo ang aking katapatan. Ngunit hinamak mo ako at kinasuklaman.
Kung ikaw ang nasa kalagayan ko, magtitiwala ka ba sa isang taong walang utang na loob at walang puso? Kailan ko sinabing kinasusuklaman kita? Ang mga ganitong hamak na babae mula sa nayon. Hindi kailanman siya madadala ng kamahalan sa silangang palasyo. Panandali ang ugnayan lamang ang mayroon kami. Ang bigyan siya ng 1,000 ginto ay isa ng napakalaking biyaya. Sa totoo lang, kahit hindi mo sabihin. Kahit kailan ay hindi ko pinangarap na pumasok sa palasyo. Ano naman kung maging reyna ako? Hanggang kailan nga ba tatagal ang pag-ibig ng isang emperador? Wala akong pakialam doon. Siya nga pala, nakalimutan kong sabihin sa inyo. Nung araw na itinapon ko ang herpilya, hindi iyon dahil sa sakit ng loob. Dahil ang gawa iyon sa pilak. At ang gusto ko ay ginto. Ganoon pala ako sa puso mo. Mas mahalaga pa ang libu-libong ginto kaysa sa akin. Zhu Chaoyun, kahit minsan ba, tumibok ang puso mo para sa akin. Noong taglamig na iyon, nahulog ako sa bangin habang hinahanap kita. Itinoon mo ang buhay mo para hanapin ako. Nagbungkal ka hanggang sa dumanak ang dugo sa iyong mga daliri. Tumibok ang puso ko noon. Ngunit ang ganoong damdamin, hindi ako nangahas na maniwala. Hindi alam ni Liu Anzhao. Nagsimula akong mag-aral, bumasa at sumulat. Hindi dahil sa iniisip ko ang kanyang paghusga, kundi dahil naniniwala ako na ang tao ay dapat laging tumitingin sa hinaharap. Dahil nagpasya na akong ibuhos ang aking husay sa Yunxiang. Hindi na ako pwedeng manatili bilang ang dating Zhu Chaoyun na marunong lang gumamit ng abacus. Dapat ibigay ang lahat ng makakaya. Dapat ibigay ang buong lakas. Para magkaroon ng paninindigan sa pagpapatakbo ng Yunxiang. Tinitigan ko ang lupaypay na mukha ni Liu Anzhao. At dahan-dahang sinabi, mula nang mag-aral ako, mas naintindihan ko na ang mga salitang pag-ibig at romansa, hindi lang ito para sa pagmamahala ng lalaki at babae. Maaari rin itong maging bahagi ng pangarap at ambisyon sa buhay. Liu Anzhao, mas marami kang nabasang libro kaysa sa akin. Bakit hindi mo pa rin maintindihan ang konsepto ng pagbitaw? Ang salitang pagbitaw ay naging isang malaking pasakit para kay Liu Anzhao. Nanginig ang kanyang mga pilikmata. Bigla niyang tinakpan ang kanyang bibig. Tumalikod siya at biglang umubo ng malakas. Kasabay nito, ang isa niyang kamay ay mahigpit na humawak sa gilid ng mesa. Pinipilit niyang patatagin ang kanyang tindig. May gusto sana siyang sabihin. Ngunit biglang may sumirit na dugo mula sa kanyang bibig. Nakapangingilabot na bumahid ang dugo sa kanyang damit. Napaupo si Liu Anzhao sa sahig. Nakapikit ang kanyang mga mata. Tila nawalan siya ng malay. Nang makita ko iyon sa sarili kong mga mata, doon ko lang nalaman. Iyon pala ang misteryosong sakit ni Liu Anzhao. Ngayong nalinaw na ang lahat. Sa pagkakakilala ko sa kanya, malamang ay hindi na niya ako muling guguluhin pa. Mabilis kong kinalimutan si Liu Anzhao. At ibinuhos ang atensyon sa piging ng kaarawan ng punong ministro. Wala namang ibang dahilan. Ngayon, ang Yunxiang ay kilala na sa mga kababaihan ng maharlikang pamilya. Ngunit hindi pa ito sapat. Basta't masamantala ko ang pagkakataong ito. Ang Yunxiang ay makikilala na sa buong palasyo. Sa araw ng piging, dumalo ako bilang kaibigan ni Yin Xianyun. Maaga akong dumating sa lugar. Ngunit pagkapasok ko sa pinto, nakita ko agad si Liu Anzhao na nakaupo sa gitna. Mabilis niya rin akong napansin. Naisip ko, bakit napakaliit naman ng mundo? Nang magtagpo ang aming mga tingin, kalmado kong iniwas ang aking paningin, at diretso akong naupo sa aking pwesto. Matapos ang ilang tagay ng alak, naging napakasaya ng kapaligiran. Pagdating sa bahagi ng pag-aalay ng regalo, inilabas ko ang inihanda kong regalo para sa kaarawan. Sa isang sandali, ang lahat ng tao sa paligid ay napatingin sa akin. Balitang-balita ang pagiging tapat at marangal ni Yin. Yin, ayaw ko ng marangyang pag-aaksaya. Kaya nagdala po ako ng ilang munting handog mula sa Yunxiang. Iyan ang 4-sided embroidery ng Yunxiang. Nagtataka ang kaliwang kanselor sa kahulugan nito. Ang tanging narinig ko lang noon ay double-sided embroidery. Ano naman ang paliwanag sa 4-sided embroidery na ito? Napangiti ako. Naglakad ako patungo sa gitna. Ipinakita ko muna ang harap ng sachet. At pagkatapos ay binaliktad ito. Ito ang dalawang panig. Kasunod nito, itinaas ko ang sachet. Mga kagalang-galang na opisyal, masdan ninyo. Ang sachet na ito ay may nakatagong hiwaga sa ilalim ng liwanag. Ang borda sa labas ay ang disenyo ng mahabang buhay at swerte. Nabanayad at mapitagang tingnan. Sa pamamagitan ng liwanag, makikita ang mga nakatagong disenyo sa loob. Ang detalyadong borda ng 8 kayamanan ng kaligayahan ay sumisimbolo sa walang hanggang kagalakan. Nagbigay pugay ako. Naway magkaroon kayo ng malusog na pangangatawan at masaganang kapalaran, kamahalan. Tunay ngang isang pambihirang likha. Magaling. Hindi maalis ang ngiti sa mukha ni Kanselor Yin sa tuwa. Lihim akong nagalak. Ang layunin ko ngayong araw ay maituturing na matagumpay. Hindi ko inaasahan na biglang magsasalita si Liu Anzhao na nakaupo sa itaas. Ang kanyang matitinding tingin ay nakapako sa aking mukha.
Napansin ko rin na ang sachet na ito ay ginawa ng may pambihirang husay. Higit pa ito sa gawa ng mga bihasang platero sa palasyo. Nararapat itong bigyan ng gantimpala. Matapos niyang sabihin iyon, hindi ko alam kung sino ang unang nagpalakpakan. Ngunit ang buong paligid ay napuno ng mga papuri. Natapos ang piging, paalis na sana ako. Nang harangin ako ng isang lalaking nakasuot ng marangyang damit. Lumapit siya sa akin na parang matagal na kaming magkakilala. At nagsimulang magpakilala. Bini-bini, siguro naman ay kilala mo ako. Ako ang panganay na anak ni Opisyal Chen. Wala akong ideya kung sino siya. Ngunit para sa kagandahang asal. Umiti pa rin ako at umiling. Napakahusay ng iyong mga kamay. At napakaganda mo pa. Sayang naman kung magtatahi ka lang habang buhay. Bakit hindi ka na lang sumama sa akin? Sa hinaharap ang negosyo mo. Ako na ang bahalang magprotekta. Sinubukan niyang akbayan ang aking kiwang. At nabigo akong umiwas. Nahawakan niya ako ng direkta. Bigla akong nakarinig ng isang matinding hiyaw. Ang lalaki ay sinipa mula sa likuran at natumba ng patihaya. Sino ba ang lintik na? Ang mahal na hari. Ang kanyang ekspresyon mula sa galit ay napalitan ng matinding sindak. Ang bota ni Liu Anzhao ay nakatapak sa kamay ng lalaki na kakagaling lang humawak sa akin. Walang sabi-sabing binunot niya ang espada ng isang bantay. Pagtaas ng kanyang kamay, ang korona sa buhok ng lalaki ay tinalsik ni Liu Anzhao. Ang kanyang buhok ay nagulo at naging kahiyahiya. Dahil halos kalahati nito ay naputol na ni Liu Anzhao. Nakayuko ang lalaki at hindi makatingin ng diretsyo. Habang malamig na nagwika ang hari, hindi ko akalain na ang isang hamak na alipin ay nangangahas na magmalaki dahil sa kapit sa kapangyarihan. Wala siyang emosyon sa mukha, ngunit unti-unting bumibigat ang diin ng kanyang paa. Na tila ba dudurugin ang palad na iyon. Tumalikod ako para umalis. Nang biglang hawakan ng mahigpit ni Liu Anzhao ang aking pulso. Wala siyang sinasabi, hanggang sa dinala niya ako sa likod ng isang artipisyal na burol. Sa tuwing makikita mo ako, ganyan ang iyong ekspresyon. Pero sa lalaking gaya niya, nagawa mo pang ngumiti. Wala akong ganang makipag-usap sa kanya. Ngunit ang pananahimik ko ay lalong nagpakulo sa dugo ni Liu Anzhao. Nagitnit siya sa selos at tila nawawala sa sarili. Ano ang pinag-usapan ninyo? Nagpapakita ba siya ng motibo sa iyo? O baka naman nais kanyang pakasalan? Alam mo ba na ang Ginoong Chen na iyan ay may 8 babaeng kinakasama? Isa siyang babaero at mapaglaro sa pag-ibig. Bakit kahit ang katulad niya ay hinahayaan mo? Habang ako ay hindi. Anong karapatan ng maruming kamay na iyon na hawakan ka? Mabilis ang kanyang pagsasalita. Baka sa kanyang mukha ang matinding pagkahumaling. Mas mayaman ako sa kanya. At ikaw lang ang tanging babae sa buhay ko. Higit na malinis ang pagkatao ko kaysa sa kanya. Biglang kinuha ni Liu Anzhao ang espada at ipinilit ito sa aking kamay. Namumula ang kanyang mga mata. Hawak ang talim ng espada. At itinutok ito sa sarili niyang dibdib. Chao yun. Pakiusap. Huwag mo akong kapuotan. Kung talagang ganoon na lang ang galit mo sa akin. Mabuti pang paslangin mo na lang ako gamit ang espadang ito. Pinutol ko ang kanyang sinasabi. Tiningnan ko siya ng may pagkabigla. Liu Anzhao. Nakalimutan mo na ba kung sino ka? Nababaliw ka na. Yumuko siya. At mahinang tumawa. Tama ka. Marahil. Mula noong araw na maalala ko ang ating nakaraang buhay. Malamang ay matagal na akong nawala sa sarili. Ang salitang nakaraang buhay ay tila nagpatigil sa aking paghinga. Ngunit patuloy ang pag-usisa ni Liu Anzhao. Chao yun. Sagutin mo ako ng tapat. Palagi mo na lang iginigiit na wala akong puso at malasakit. Ayaw mong maniwala sa akin. Dahil ba ito kay Wang Jinhua? Lihim akong nagulat. Paano niya nalaman? Huwag mong sabihin. Muling nabuhay rin si Liu Anzhao. Minsang nahulog si Liu Anzhao mula sa kabayo. At nang siya ay magising, nagkaroon siya ng mga alaala ng nakaraang buhay. Bigla kong napagtanto. Kaya pala noong araw na sugatan ako, saktong nakatagpo kita sa bukana ng nayon. At may nakahanda ka na ring gamot, pati na ang bawat sandali ng pakikitungo mo sa akin. Akala ko ay kaya ka naging mabuti sa akin. Dahil mahal mo rin ako. Mali pala ang akala ko sa simula pa lang. Nagsimulang dapuan ng kaba ang aking puso. Hindi lang pala alam ni Liu Anzhao ang tungkol sa nakaraan. Kundi nahulaan din niya ang tunay na dahilan kung bakit ko siya iniligtas. Ngunit hindi siya nagalit. Sa nakaraang buhay, klinaro ko na ang aking tunay na pagkatao. At nagkasundo kami ni Wang Jinhua. Na kapag magaling na ako, ay babayaran ko siya ng malaking halaga bilang pasasalamat. Peke ang kasal. Ang totoo ay nakitira lang ako sa Nayong Hihua para magpagaling. Wala akong nararamdaman para sa kanya. At lalong hindi ko siya hinawakan kailanman. Noong nakaraang buhay, hindi ko alam na may ganito silang kasunduan ni Jinhua. Isa nga ito sa mga dahilan kung bakit kampante akong walang utang na loob si Liu Anzhao. Tuwing may ginagawa siyang mabuti para sa akin, palagi kong iniisip ng hindi namamalayan,
na hindi iyon galing sa kanyang puso, kundi isa lamang pagpapanggap. Ang katotohanan ito ay nagpatikom sa aking bibig. Halos hindi ko na alam kung paano tutugon. Paos ang boses ni Liu Anzhao nang sabihin. Ang bantay na iyon ay hindi ko tauhan. Ilang beses siyang ipinadala ng amang emperador para manmanan ako. Nagpanggap akong wala akong pakialam sa iyo. At nagsalita ng masakit, upang pawiin ang pagduda ng amang emperador. Natatakot ako na kapag iniwan kita, ubusin niya ang lahat at wala siyang ititira. Inisip ko noon, kung mas maaga ko lang sanang nakuha ang trono. Mas maaga sana kitang nadala sa loob ng palasyo. Ngunit sinabi mo noong araw na iyon, na hindi mo kailangan ang aking pag-ibig, maging ang panggatla na iniwan ng aking yumaong ina, ang kapangyarihan at katayuan. Lahat ng kaya kong ibigay sa iyo. Ang kapangyarihan. Lahat ng kaya kong ibigay sa iyo. Ang katayuan. Lahat ng kaya kong ibigay sa iyo. Ang kapangyarihan at katayuan. Lahat ng kaya kong ibigay sa iyo. Wala kang pakialam sa lahat ng iyon. Paano naman ang salapi? Wala na akong natitira pa. Ito na lamang ang tanging meron ako. Ang Liu Anzhao na nasa harapan ko ngayon ay personal na bumasag sa lahat ng pader ng pag-aalinlangan ko sa kanya. Ang ganitong anyo niya ay sa unang pagkakataon ay nagdulot sa akin ng kalituhan. Ang kanyang tinig ay puno ng pagsusumamo. Zhu Chaoyun, maaari mo ba akong pagkatiwalaan kahit minsan lang? Ibinaba ko ang aking paningin. At hindi sumagot. Tila kailangan ko ng kaunting panahon upang makapag-isip ng mabuti. Pagkaraan ng 7 araw, sa pagdiriwang ng mga paro ng Shangyuan, dala ko ang bagong bordang paro na ginto na hugis rui. Nakatayo sa lugar na pinagkasunduan namin ni Liu Anzhao. Siksikan ng mga tao sa ibabaw ng tulay. Bawat isa ay may suot na iba't ibang uri ng maskara. At ang mga parol na bitbit nila ay hindi rin magkakapareho. May isang lalaking nakasuot ng itim na maskara, na naglalakad pa sa lubong sa karamihan sa ilalim ng liwanag ng buwan. Bitbit pa niya ang isang parol ng kayamanan na siyang pinakamahirap ibenta sa Yunxiang. Noon ay nag-aalala pa ako kung mabibenta iyon. Ngunit may isang mapagkawanggawa na binakyaw ang lahat ng natirang paninda noong nakaraang araw. Siyempre, alam na alam ng puso ko kung sino ang taong iyon. Magaan ang bawat hakbang ng lalaking nakaitim na maskara. Tila nasa napakagandang disposisyon siya. Bahagya siyang tumigil sa aking tabi. Ngunit nagkunwari siyang magpapatuloy sa paglalakad pasulong. Nagkunwari akong hindi ko siya nakilala. Kalmado kong iniwas ang aking tingin. At tumingin sa kabilang direksyon. Gaya ng inaasahan. Bumalik si Liu Anzhao sa tapat ko. Sa pagmamadali ay kusa niyang inalis ang kanyang maskara. Talaga bang hindi mo ako nakilala? Bahagyang nagsalubong ang kanyang mga kilay. Gusto ko sanang tumawa. Pero seryoso pa rin akong tumango. Tila hindi nakaimik si Liu Anzhao sa sagot ko. Pero agad din niyang binalik ang kanyang sigla. Walang anuman. Bibigyan kita ulit ng pagkakataon sa susunod na taon. Kung sa susunod na taon ay hindi mo pa rin ako makilala, edi sa susunod pa uli. Taon-taon. Balang araw ay makikilala mo rin ako. Pinapunta mo ako rito. Ano ba ang nais mong sabihin? Puno ng pag-asa ang kanyang mga mata. At alam ko rin kung ano ang inaasahan niya. Liu Anzhao, napag-isipan ko na ng mabuti. Totoong marami tayong hindi pagkakaunawaan noon. Ngunit dahil naging tapat ka sa iyong nararamdaman, may ilang mga salita na ayaw ko ring ilihim sa iyo. Hindi kita kinapupuotan. Minsan na ring tumibok ang puso ko para sa iyo. At hindi ako natatakot na muling magtiwala sa iyo. Agad na nagliwanag ang kanyang mukha sa kagalakan. Bumuntong hininga ako. At nagpatuloy. Ngunit mayroon din akong mga bagay na mas nais gawin. Kung ang kapalit ng pagsasama natin ay ang pagsuko sa Yunxiang at sa aking kalayaan. Sa tingin ko, hindi ko iyon magagawa. Ang mga pader ng palasyo na maisyam na talampakan ang taas. At ang pamilya ng emperador ay magsisilbi lamang ng mga tanikala na kukulong sa akin. Maaaring mas mayaman nga ang buhay doon. Ngunit hindi ako magiging kasing saya ng nararamdaman ko ngayon. Mas gusto ko pa ring maging maliit na mahilig sa pera. At paglaruan ang paborito kong mga gintong sinulit. Kapag nakapag-ipon na ako ng mas maraming pera, gagawin ko ang lahat ng mga bagay na gusto ko. O kaya naman kapag may oras, mamamasyal ako para makita ang ganda ng mundo. Napakalinaw sa aking puso, na ito ang buhay na talagang hinahangad ko. Liu Anzhao, patawad, matapos kong sabihin ang lahat ng ito. Para akong nabunutan ng tinik. Nagbigay galang ako, at tumalikod na para umalis. Ngunit bigla akong hinila ng taong nasa likuran ko. At muli akong ikinulong sa kanyang mga yakap. Nagsumpaan tayo ng wagas na pag-ibig at pagsasama. Nagbigay-pugay tayo sa langit at lupa sa templo ng bundok sa Nayonghehua. Kung ayaw mong pumasok sa palasyo, di huwag. Gagawa ako ng paraan. Huwag mong isiping matatakot mo ako sa ganyan. Hinanap ng kanyang mga daliri ang aking mga labi. At isang mainit na halik ang dahan-dahang lumapat. Malapit na ang bagong taon.
Sa araw na ito, napakalakas ng ulan ng nyebe sa kabisera. Mula nang magkaliwanagan kami ng loob, si Liu Anzhao ay lalong naging mapangahas. Basta't may libreng oras siya, dito agad siya tumatakbo sa akin. Sabi niya, dahil ayaw mong pumasok sa palasyo, siya na lang ang lalabas ng palasyo para puntahan ako. Ito pala ang paraang naisip niya. Ang pinakahuli sa akin ay, sa tuwing bibisita siya sa akin, nagdadala siya ng iba't ibang mahahalagang kayamanan, para lang mapasaya ako. Anong dating asawa, hindi ah. Maliwanag na ito ang Diyos ng kayamanan na kumatok sa aking pinto. Sa sandaling makita ko siya, agad akong tumingin-tingin sa paligid. Habang walang nakakapansin, hinila ko siya papasok sa loob. Doon ka ba dumaan sa likurang pinto? Huwag na huwag kang dadaan sa harap. Baka may makakilala sa iyo na ikaw ang kamahalan. Siguradong tatakbo sila sa takot kapag naapektuhan ang negosyo ko dahil sa iyo. Huwag lang sa likurang pinto. Kahit butas para sa aso, hindi ko bubuksan para sa iyo. Pinalis niya ang nyebe sa kanyang balikat. Sumandal sa higaan, at nakangiting tumingin sa akin. Tila ba wala siyang pakialam kahit pa. Pinagmumukha ko siyang kailangang gumapang sa butas ng aso. Biglang nag-abot si Liu Anzhao ng isang napakagandang gintong susi. Ciao yun. Ito ang regalo ko para sa bagong taon. Hindi pa naman talaga bagong taon. Bakit naghahanda ka na agad ng regalo para sa akin? Habang nagtataka ako, muli siyang nagsalita. Gusto ko rin sanang humingi ng regalo sa iyo. Dati, lagi mo akong binibiro. Sinasabi mo ang mga burda mo ang aking anting-anting. Kaya tuwing isinusuot ko iyon sa paglabas. Dahil sa iyong basbas, kaya ako nakakauwi ng ligtas. Para sa bagong damit sa susunod na taon. Hindi mo pa ako binuburdahan. Iba ang noon sa ngayon. Ngunit ang Liu Anzhao ngayon ay ang emperador na. Saan man siya pumunta, tiyak na may mga bantay na nakabuntot sa kanya. Iniisip ko na lang na napakaisip bata niya. Dahil na rin sa gintong susing ito. Kinuha ko na ang aking karayom at sinulid. Si Liu Anzhao ay lalo pang nagpumilit. Bukas ay magdadala pa ako ng mas maraming piraso. Bakit hindi mo na lang kaya bordahan ang mismong jubah ng emperador? Inabot ko ang aking kamay para kurutin siya. Sabi ko, hangal na hari. Ang bawat kilos ay tila agos ng tubig, napakanatural. Para bang bigla akong bumalik sa tahimik na mga araw sa Nayonghehua. Bigla ko itong napagtanto. Nagbago ang aking ekspresyon. Gusto ko sanang bawiin ang aking kamay. Ngunit muli itong hinawakan ni Liu Anzhao. Bago ko pa man makuha ang aking kamay, hinigpitan na niya ang pagkakahawak dito. Ang aming mga daliri ay mahigpit na nagdaok. Bigla niyang naramdaman na kung wala siyang gagawin, tila hindi niya mapaninindigan ang bansag mong hangal na hari. Sinamantala niya ang pagkakataon at idiniin ako sa ilalim ng higaan. Nang makaalis na siya, saka ko lang napansin na naiwan din niya rito ang damit na may bordang mga salita. Ang taong ito ay sadyang napakapabaya. Sa ugali niyang iyan, bukas ay tiyak nakakapalan niya ang kanyang mukha para balikan ito. Ngunit sa mga sumunod na araw, hindi na siya muling nagpakita. Kapag may kakaiba, tiyak na may masamang nangyayari. Hindi ko maipaliwanag pero may masama akong kutob. Naghintay pa ako ng ilang araw. Ngunit wala pa ring balita mula kay Liu Anzhao. Nag-utos ako ng tao para magmanman sa loob ng palasyo. Ngunit wala ring kahit anong balita. Kasabay nito, biglang kumalat ang mga bali-balita sa kabisera. May kakaibang epidemya na laganap sa lalawigan ng Miinan. Napakadami na ng mga nasawi. Doon ko lang naalala, nakaramihan sa mga lumikas mula sa Nayonghehua ay nagpunta sa lalawigan ng Miinan. Sa nakaraang buhay, ang malaking epidemyang iyon ay napakatindi dahil sa kawalan ng anumang gamot at suporta sa pagkain. Ang mga tao sa Nayonghehua ay nagtiis hanggang sa malagutan ng hininga. Ang mga nakaranas lang mamatay ang makaunawa sa ganoong uri ng kawalan ng pag-asa. Ang impyerno ng kawalan ng pag-asa mula sa nakaraang buhay ay malinaw pa sa aking alaala. Hindi ko kayang maupo lang at manood. Magdamag kong ginamit ang aking kayamanan para bumili ng mga kagamitan. At agad na nagtungo sa lalawigan ng Miinan. Mahalaga ang ginto at pilak. Ngunit ang kayamanan ay maaaring mabawi pa. Kung ihahambing sa buhay ng tao, ito ay walang saysay. Nang makarating ako, doon ko natuklasan na maayos na ang pamamahala sa lugar na ito. May mga naitayo na ditong ilang kubo para ihiwalay ang mga may sakit. Mayroon ding mga itinalagang pwesto para sa pamimigay ng lugaw at gamot. Bukod sa mga doktor na nagpapalitan ng oras, gumagamit din sila ng pagsunog ng yerba para sa disinfeksyon. Walang bahagi ang hindi pinag-isipang mabuti. Malaki rin ang naitulong ng mga dalang gamot at pagkain. Nakahinga ako ng maluwag, habang humahanga ako sa katalinuhan ng gobernador ng lalawigan ng Miinan. Narinig ko ang isang bata na nagsabi, hindi po ito gawa ng gobernador. Noong nakaraan, palihim na sinabi sa akin ni ate, na siya raw ay si Ginoong Li na galing sa kabisera. Hindi ko alam kung bakit. Bigla kong naalala ang regalong pagbati na minamadali ni Liu Anzhao. Natuyuan ang aking lalamunan. Mahinang nagtanong, 8, nasaan ang Ginoong Li na iyon? Tila malubha ang kanyang sakit. Sabi ni ate,
Malapit na siyang mamatay. Nagmadali akong pumunta sa bakuran ni Liu Anzhao. Nang makita ako ng mga gwardiya sa pintuan, hindi sila nangahas na harangan ako. Pagkabukas ng pinto, si Liu Anzhao nga ay nakahiga sa kama. Mahigpit na nakapikit ang kanyang mga mata. May mga pangingitim sa ilalim ng kanyang mga mata. Tila matagal na hindi nakatulog. Bak sa kanyang mukha ang labis na pagkapagod. Nalaman ko, hindi ako sanay na makita siyang ganito kawalang buhay at lanta. Liu Anzhao, narito na ako para hanapin ka. Habang nakatingin sa mangkok ng gamot sa tabi niya, nakaramdam ako ng bigat sa aking dibdib. Sino ba kasing may sabing iwan mo ang anting-anting mo? Buti nga sa iyo, deserve mo yan. May namumuong inis at lumbay sa puso ko na hindi ko maalis-alis. Sa totoo lang, pakiramdam ko hindi ko dapat sinasabi ang mga ito. Ngunit sa paraang ito lamang, parang gagaan ng kaunti ang kaba sa aking dibdib. Habang kumukurap ang aking mga matang nagsisimula ng mangilid ang luha, ipinagpatuloy ko ang aking pagbubulong-bulong. Pero huwag kang mag-alala. Habang papunta ako rito, napagplanuhan ko na ang lahat. Kung sakaling tuluyan kang ang mamatay, sisiguraduhin kong kakalimutan kita ng lubusan, walang ititira. Pagkatapos ay mamumuhay ako ng masaya at matiwasay. Sa oras na iyon, kukunin ko ang lahat ng gintong ibinigay mo sa akin. At magpapakasal ako sa pinakamayamang lalaki sa buong kabisera. Taon-taon, isasama ko siya para dalhan ka ng susunuging papel na ginto sa iyong himlayan. Biglang kumurap-kurap ang kanyang mga mata. Nagulat ako ng husto. Maging ang mga luha ko ay biglang natuyo. Zhu Chaoyun, subukan mo lang gawin iyon. Ikaw, umiyak ka para sa akin. Talagang, umiiyak ka dahil sa akin. Ibig sabihin ay mahalaga ako sa iyo. Kahit na halatang hapon na ang lalaking nasa harap ko dahil sa sobrang pagtatrabaho. Hanggang sa namayat na ang kanyang mga pisngi, mukha pa rin siyang baliw sa tuwa, at ayaw niyang bitawan ang aking kamay. Noong nakaraang buhay, ang epidemyang iyon ay dumating ng napakabilis at mapanganib. Dahil din sa liblib na lokasyon ng Nayonghehua. Huli na ang lahat ng mabalitaan ko ito at nagmadaling pumunta roon. Malalim ang ugnayan mo sa kanila. At ang mga taga Nayonghehua ay naging mabuti rin sa akin noon. Ngayong nadamay pa ang lalawigan ng Miinan. Maging para sa tungkulin o sa sariling damdamin. Kailangan kong pumunta rito ng personal. Inabot niya ang kanyang kamay. At binuksan ang kanyang palad. Sa pagpunta ko rito sa pagkakataong ito, doon ko lang nalaman na kaya pala hindi ito nahanap noon. Ay dahil may nakapulot na pala rito. Alam niyang pag-aari mo ito. Kaya ibinigay niya ito sa akin. Medyo hindi ito kagandahan. At hindi rin ito gawa sa ginto. Ngunit ito ang tanging alaala na iniwan sa akin ng aking yumaong ina. Kung hindi mo ito nagugustuhan, bago pa man niya matapos ang kanyang sasabihin. Kinuha ko na ito mula sa kanyang kamay. Nitong mga nakaraang araw, parang sobra-sobra na ang mga suot kong alahas na ginto. Ang magpalit paminsan-minsan. Parang hindi rin masama. Sa wakas, humupa na rin ang gulo sa lalawigan ng Miinan. Pagkabalik namin ni Liu Anzhao, sinalubong ko ang aking unang bagong taon sa loob ng kabisera. At nakuha ko na rin ang tunay na regalo para sa akin. Noong gabi ng bisperas ng bagong taon, dinala ako ni Liu Anzhao sa loob ng palasyo. At habang hawak ko ang susi, binuksan ko ang isang maringal na bulwagang ginto na nagniningning sa karangyaan. Natulala ako sa aking nakita, at hindi ko mapigilang mapangiti ng abot tainga. Matagal ko na itong inihanda para sa iyo. Ang layunin nito ay hindi para maging isang haula, kundi gusto kong malaman mo, na kung nasaan man ako, doon ay laging may lugar para sa iyo. Hindi ko alam kung gaano niya katagal pinag-isipan ang mga mabulaklak na salitang ito para bulahin ako. Ngunit, kahit na tinatawanan ko siya sa aking isipan, hindi ko maikakailang sobrang kinikilig ako at damang-dama ko ang kanyang pagmamahal. Nakita ko ang isang banayad na ngiti sa mga labi ni Liu Anzhao, at muli siyang lumapit sa akin. Noong araw na iyon, noong unang beses kong narinig na sinabi mong mahalaga ako sa iyo, ay talagang nag-umapaw ang galak sa aking puso. Para sa akin, ito ay sapat na. Hinding-hindi na ako maghahangad pa ng iba. Chaoyun, nais kitang tanungin. Nais mo bang makasama ako? Habang buhay, maliwanag ang gintong bulwagan. Kumukutitap ang ningas ng kandila. Ang titig ng taong nasa harap ko ay napakaseryoso. Tila ba mas nagniningning ito kaysa sa dati. Ramdam ko ang kanyang masidhing pagtingin. Bahagyang kumutitap ang aking puso. Nakangiting sumagot, alam mo naman, hindi ako kailanman papayag sa paluging negosyo. Kaya naman, selyado na ang kasunduang ito. Kalaunan, ang Yunxiang ay naging pinakatanyag na Chamgi embroidery sa kabisera. Nakamit ko rin ang pangarap kong malakbay ang mga bundok at ilog. Habang si Liu Anzhao ay nakaupo sa loob ng palasyo, binabasa ang mga liham na ipinadala pabalik. Liu Anzhao, muli na namang namukadkad ang mga bulaklak ng peach dito. Natutunan ko na rin gumawa ng alak. Sabi nila ay napakasarap daw nito. Sila, sino-sino ang mga sila na iyon?
Ang lalaking nakasuot ng matingkad na dilaw na kasuotang dragon ay nakaupo sa harap ng hapag. Biglang kumunot ang kanyang noo. Ang mga kababaihan sa Mubay ay sadyang napakatapang at malakas ang dating. Sa aking pagbabalik, gagawa ako ng isang disenyo ng damit para sa pangangabayo. Kung papayag kang turuan akong mga bayo, maaari kitang regaluhan ng isang set. Nang mabasa ito, muling gumaan ang kanyang naguguluhang kalooban. Malapit ng mga naksi binibining abaw mula sa Chamji Embroidery. Huwag mong kalimutang ibigay sa kanya ang mga inihanda ko. Naaalala pa rin pala niya ang maliliit na bagay na ito. Bukas ay magkikita kami ni Jinhua sa pantalan. Huwag kang mag-alala. Ingat! Nag-angat ng tingin si Liu Anzhao. Tinanaw ang napakatahimik at bakanting silid ng palasyo. At nalunod sa mga alaala. Hezhao! Ang pinakamalaking pagsisisi ko sa buhay na ito ay ang mapunta sa panahong ito. At makilala ang iyong amang hari. Tandaan mong mabuti ang mga sinabi ko. Huwag kang gagaya sa kanya. Gagawin ko po ang inyong bilin. Bumalik sa realidad si Liu Anzhao mula sa kanyang gunita. Itinupi ang huling liham. At maingat itong inilagay sa loob ng kahon. Mahaba man o maikli, ang bawat kakaunting salita sa liham ni Zhu Chaoyun, kahit na sila ay magkalayo, ay nagbibigay ng kapayapaan sa kanyang puso. Bagaman ang mga liham na ito, dahil sa panahon at layo ng lalakbayin, ay hindi agad nakakarating sa kanya. Ngunit tuwing nangulila siya rito, laging nais ni Liu Anzhao na maupong mag-isa sa napakalawak na palasyo ng Jintay. Paulit-ulit na binabasa ang mga ito. Binibilang ang mga araw hanggang sa kanyang pagbabalik. Dinala na rin niya rito ang kanyang hapaglingkuran para sa mga dokumento ng kaharian. Nakakatawang isipin na sa palasyo ng Jintay na ito, kahit si Zhu Chaoyun ay bihirang mamalagi. Ngunit siya naman ay madalas na nananatili rito. Ang batang bating na nagbabantay sa pinto ay hindi maitago ang kagalakan. Bigla itong nagbalita ng malakas. Mahal na hari, may ulat po ako. Ang binibini mula sa Yunxiang ay nagbalik na. Ihanda ang kabayo. Lalabas ako ng palasyo. Ang gabi ay kasing lamig ng tubig. Hindi malaman kung kaninong mga yabag ng kabayo ang nagmamadali, na nagpapasabog ng mga bulaklak ng tagsibol sa paligid. Sa huli, ang palasyo ng Jintay na itinayo para sa kanya, ay tila siya lamang ang tanging nakakulong mula simula hanggang wakas.